Pipirmahan na daw eh. Hindi yan pipirmahan. Tutuloy na daw sa December 1 eh, 2025. Hindi. Nagpasa ng batas eh. Ang sabi eh, November 2, 2026. Ayon sa meeting nila sa LIDAC, gusto ng Pangulo na matuloy sa December 1. Hindi. Ang gusto kasi ng mga mambabatas i-postpone eh. Ayan po, mga kababayan, yung mga katanungan, hating-hati pa rin. Hating-hati sa gitna. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin po tayong nakukuhang resulta. Diba? Itong linggo na ito, nung July 15, na-transmit na nga itong ratified bill o enroll bill sa presidente. At nabanggit din ni COMELEC Chairman Garcia nung araw na yon, nung natanggap din yung kanyang yung liham mula sa palasyo na hinihingi yung kanyang comment. Ang sabi niya, itong araw din na ito ay magre-reply kami or sasagot kami sa kanyang liham. Ilang days na nga lumipas at hindi pa rin tayo nakakakuha ng update sa kanya. Sana mayroong reporter na ma-interview na ito or si Chairman Garcia na mismo ang lumabas sa media para ihayag yung kanyang opinion o comment nga tungkol dito sa ratified bill sa pag-extend ng mga termino ng mga barangay officials. Kasi inaantay natin mismo yung direktang resulta na manggagaling mismo sa Malacanang o kay PBBM kung pinirmahan na nga ba o hindi pa kasi nandun na eh. Nandun na yun sa kanyang lamesa. No? Hindi natin alam, baka nga itong araw na ito pinirmahan na o hindi pa. Pero dapat talalaman ng publiko kung ano na nga ba ang magiging resulta nito. Para na sa ganun, makakapaghanda yung mga barangay officials at yung mga nagpaplanong tumakbo. Mga kagawad, mga SK officers. Kaya sana naman itong linggo na ito ay makapagdesisyon na. Diba? Kasi itong susunod din na mga linggo sa July 28, yun na nga din yung SONA, July 28 SONA. Ayan, at inaasahan nga ng marami na doon na i-announce yung kanyang magiging desisyon. Kung itutuloy na ba yung December 1, yung SC ruling yan or November 2, 2026 na magiging bagong SC ruling. Ngayon, mga kababayan, meron kasi nga may mga nagsasabi din na siyempre yung mga nakatutok sa ating mga content, sa ibang mga content din o sa mga balita, wala yan. Maglalapse in tulo pa rin yan. Kasi kung titingnan natin, natanggap yung ratified bill ng Malacanang nung sabihin natin itong nakalipas na araw na July 15. So kung 30 calendar days, siyempre August 15, malalampasan yung SONA na July 28. Kung 30 working days naman, maximum yan hanggang August 25. So malayo na eh. Di po ba kung hahayaan naman na maglalapse ito yan, pwede bang sabihin ni Presidente doon sa SONA niya na hahayaan ko na lang na maglapse yan. Parang pangit pakinggan. Kumbaga bilang punong ehekutibo, meron ka dapat paninindigan o desisyon. Kahit naman na humihingi ka ng mga opinion sa mga iyong mga nasa babang gabinete, tulad ng itong COMELEC na bukod dyan siyempre may sarili mga resolusyon yan, ganun pa man, tatalima yan kung ano ang sasabihin ng presidente. Kagaya nito, no, huhihingi nga yung kanilang comment. No? Baka pag sinabi ng COMELEC na, sir, mas nakakaluwag tayo sa December 1 or mas maigi sa November, no? Pwedeng pakinggan yun. So ngayon, meron na siyang idea kung sa tingin niya na magiging okay, maaaring nga i-announce na ito sa July 28. Pangit kasi tignan kung sasabihin mo na hahayaan ko na lang na maging batas. Diba? Sabi ko nga, pag punong ehekutibo ka bilang presidente, meron nga paninindigan sa iyong kapangyarihan. At siyempre, hanggat alam mo ang iyong magiging desisyon ay naaayon sa batas,
Diba? Siyempre, makakahingi ka na rin ng mga advices sa iyong mga nakapalibot na mga advisor. Baka sinabi ng mga advisor na okay naman na pirmahan mo yan kasi fixed term na yan, hindi naman postpone lang yan. Isa yun, puntos yun. Ngayon naman, sabi mo sa meeting sa LEDAC, gusto mong matuloy ng December 1, siyempre, huwag mong pirmahan, ibibito mo yan. Kaya lang, babalik yan kung saan yan ang galing, Congress, Senate. At tatawid sa 20th Congress. Diba? Maraming trabaho. Ngayon, kung ano ang magiging pinakamatimbang sa kanya. Kung sa tingin niya hindi ako mababatikos ng mamamayang Pilipino at ng mga legislatibo, diba, yung legislative measure, diba, mga congressman, mga senador, unang-una manggagaling yan sa masang Pilipino. Ang boses ng masa papuntang Congress, no? Doon sinasabatas yung boses ng masa at nagiging ganap na batas ito kung makatarungan ipatutupad yung proposed bill. Kagaya nito, marami po nagbabangayan, mga barangay officials, kasi hating-hati nga sila Huwag po kayo magbangayan. Alam ko marami na nanonood, mga barangay officials dito. Huwag po kayo magbangayan. Diba, mga incumbent, mga dating mga na-extend, tutuusin wala naman na kasalanan yung mga yan. Nagbabago ang batas, no? Na tuturing na unconstitutional yung mga nakalipas, hindi naman dahil sa inyo. Dahil yon sa mga Congress. Hindi po ba ang magagawa nyo lamang kung na-extend kayo, siyempre gawin nyo yung trabaho. At yung mga aspirant na gusto tumakbo, abay dapat meron na po kayong plataforma na kung sa tingin ninyo ang inyong lalabanan na nakaupo ay wala nang ginagawa, may posibilidad na kayo ay mananalo o dapat meron na kayong platform. Kung mananalo kayo, hindi lang puro tinatrabaho yan. Hindi po ba? Kasi di na kayo makakaulit Alam yan ng mga mamamayan, nagmamasid lang yan sila. Walang galang na po. No? Ako bilang isang botante, siyempre, nag-uobserba rin ako. Tinitignan ko. Kung ito bang current ay hindi ba nasubas? Kung hindi ba nasubas yan, makakaulit yan. Diba? Ganun lang naman po. No? Huwag po kayong magagalit. Kumbaga, reality check to Karapatan natin magbigay ng mga kanya-kanyang opinion. Di po ba? So, ayan, nag-aantay tayo ng resulta. Mga kababayan, comment kayo dyan. Saan ko pa rin, nag-update lang tayo na sa ganun, yung mga inaasahan ninyo. Meron na kayong dapat asahan ngayon pa lang. Kung matuloy ito gagawin ko. Kung hindi, hintay tayo isang taon. Meron pa rin akong plano. Di ba, ganun naman po yun. So, comment. Sa mga bagong napadaan dito, subscribe. Yan. So, kita-kits tayo mamaya lang o bukas. Baka merong update ulit. Okay? God bless.